Magandang gabi po sa inyo lahat. Dito po muli tayo sa Grace and Truth for You. From my house to yours, from my heart to yours. Ano po? Sumadali po tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataong nasa amin upang kami ay makitalamitam, makipag-usap. Ang aming mga viewers ngayong gabi, sa lahat po ng mga issues na nangyayari po sa aming bayan, kahit na po sa buong mundo. Salamat po, Panginoon, sa biyaya at pagpalain po niyo ang bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kaibigan, doon po sa Galatians chapter 6 and verse number 10, nakalagay po dito, as we have therefore opportunity, let us do good to all men, especially to them who are of the household of faith. Gusto ko lang pong bigyan din itong sinabi po ni Apostle Paul sa Aklat ng Galatians, no? Sabi dito, kung meron tayong pagkakataon, at palagay ko, meron palagi tayong pagkakataon, araw-araw, ano po, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Ito po ang pagkakataon, mga kaibigan. Dito po sa ating pandemic na hindi lamang nangyayari sa buong Pilipinas, kundi nangyayari sa buong mundo, mga kaibigan. Palagi natin nababanggit, ano po, na sinasabi, tayo pong lahat ay magtulungan. Why? Unang-una, ang batayan po dyan sapagkat tayo po ay mga human beings. Tayo po yung mga tao nilalang ng Diyos, mga kaibigan. Nararapat lamang na tayo po ay maging concern sa bawat isa at magtulungan tayo sa bawat isa. Lalo na po sa pagkakataong ito na meron tayong pandemya at meron tayong krisis, mga kaibigan, na ating nararanasan. Ano po? Yan po yung napakahalaga. At yan din po ang isang bagay na gusto kong bigyan diin dito po sa ating programang Grace and Truth for You. Pagkat biyaya po pinag-uusapan natin, ang dapat po ay lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mananampalataya, ay talaga namang pinapakita ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. At iba napakita na meron tayong pwedeng itulong. Panalangin, ano po, pag-ibigay ng mga tulong. Noong linggo po lamang ay inibitahan namin ang mga kabataan ng mga college students at yung kanilang mga sponsors. About 87 of them, ano po. Sapagkat nagkaroon po ng partnership ang BTEF, yan po ang kalipunan ng mga profesional sa MBBE. At gayon din po ang Grace and Truth Community Foundation, na kung saan ito po ang siyang magpopondo na kasama ang aking opisina. Opo. Upang mabigay tayo ng kaunting scholarship, kaunting ayuda sa ating mga estudyante. Ngayon po pandemic. Kaya po noong linggo, nabigay tayo ng 2,000 piso sa bawat college student na inisponsoran po ng ating mga leaders at barangay officials sa 6th District of Manila. 2,000. Yan po ay kailangan ng ating mga estudyante ngayon, mga kaibigan. Although hindi natin pwedeng pagbigyan lahat, tayo'y very limited lamang. Pero sabi nga ng Bible, habang tayo ay may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Ngayong linggo po, anniversary ng MBBE, mga kaibigan, ay maiimbitahan na naman namin ang mga talagang piling-pili ng mga estudyante, college students, sa atin pong eklesiya. And this time, bibigyan po natin sila ng 5,000
pesos bilang tulong sa kanilang mga pag-aaral, mga kaibigan. Ito po yung mga talagang napili, marami po yung mga nag-apply. Ito talaga yung napili, bibigyan ng 5,000. Kaya yung mga hindi napili, na nakasama rin po sa nag-apply, ay pinatawag na rin natin at binigyan ng 2,000. Ngayon po linggo, 5,000 naman doon sa talagang napili, mga kaibigan. Kaya gusto ko pong i-announce sa inyo rito na meron po tayong Grace and Truth Community Foundation. Ano po? Hinihiling ko na mag-contribute po kayo. Kung pwede kayo mag-contribute, siguro by Wednesday, sasabihin namin sa inyo kung paano you could be able to send your contributions sa bangko, bank transfer, whatever it might be. In fact, ngayon po, nagme-message kayo, ano po, lagay nyo na. Kung talagang nagme-message kayo, lagay nyo na. Ako po itutulong, Pastor Congressman. Magiging bahagi ako ng scholarship program ng Grace and Truth Community Foundation. Kung saan ang programang ito ay kasama, mga kaibigan. Grace and Truth for You, ang programa pong ito. O ngayon po, mayroon na tayong mga nanonood mula sa Qatar, sa Olongapo, sa Tanawan City, sa Dubai, UAE, sa Fujairah, UAE, mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay kasama namin magko-contribute sa Grace and Truth Community Foundation upang tulungan natin yung mga college students po lamang, sabihin nyo na sa amin. Magko-contribute po kayo. Mag-raise po tayo ng pera ngayon. I do not know how much we can raise. Pero siguro pag kayo nag-comment sa amin, binabasa ko po yung mga comment ninyo, lagay nyo na rin doon. I will contribute 1,000 a month o 500 a week o 5,000 a month towards the scholarship program of the Grace and Truth Community Foundation. At sa pamamagitan niyan, ay inyong you could be able to really fulfill sa buhay mo yung sinasabi sa Galatians chapter 6 and verse number 10, mga kaibigan. Kaya please, no, kung kayo po ay talagang tutulong, sabihin nyo na po sa amin, scholarship po ito na ibinibigay natin sa piling-pili lamang. Hindi po kami namimili, kundi ito'y binabanggit namin sa mga barangay officials at kanilang pinipili. Basta't requirement niyan, pag pumili ka, hindi mo kamag-anak. Hindi mo kamag-anak. Pipili ka ng talagang nangangailangan ng tulong para sa kanilang pag-aaral. Mga college students po yan, mga kaibigan. Kaya ako'y pinapanood ko na yung mga comment ninyo. Well, ang sabi rito, ano po ba ang requirement ng mga scholars, no? Well, of course, unang-una, sila po'y talagang nag-aaral, naka-enroll sila. At pangalawa, they're indigents. Talagang hindi po nila kaya na sustentahan ang kanilang mga pag-aaral. At inuuna po namin ang 6th District of Manila, mga kaibigan. Ito po ng 6th District of Manila. Later on, lalawak po ito. Mag-a-accept po kami kapag dumadami po yung mga contribution. Kasi kakaunti pa lamang po ang mga contributions na marating. Pero pag marami na pong dumarating mga contributions, mga kaibigan, ay dadami na po yan. Kaya, for example, sinasabi nyo, yung anak ko po pwede. Pwede po, pero kinakailangan namin yung contribution. Ano po? Sapagkat kung wala pong magko-contribute, hindi tayo makapagbigay ng scholarship program sa mga napipili mga scholar natin. Pasensya na po kayo kung hindi natin pwedeng tanggapin lahat yan.
sapagkat ito po'y napili lamang at limitado lamang po tayo dito. Sinasabi ko lang bilang pagsabi na ginaganap namin ang sinasabi na banal na kasulatan na kapag meron tayong pagkakataon, kahit kaunti, ay tumulong tayo sa lahat ng tao. Anyway, sa pamamagitan po niyan mga kaibigan, ay pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano po? Ating pag-uusapan ngayong gabi mga kaibigan, ang Bayanihan 2 na sa makailan lamang ay pinirmahan po ng ating Pangulo. At ito po ay ganap ng batas, mga kaibigan. O meron po tayo sa Bari, Italy. Ano po? Meron po tayo sa Baguio. Nanonood, mga kaibigan, sa iba't ibang lugar. Oho, ayan. Okay. So ngayon, kaya pwede kayo magtanong, ano po? Kung gusto nyo, ipapaliwanag ko ng kaunti itong tinatawag natin Bayanihan 2. Ano? Ito po yung Republic Act number 11492. Ito po ang pumalit sa Bayanihan 1, mga kaibigan. Sapagkat yung Bayanihan 1, yan ay mula March 24 hanggang August 24. Now, ito po'y pinirmahan ng ating Pangulo. Pinirmahan po niya ito ng September 11. Ayan po. Approved September 11, 2020. Pirmado po ng ating Pangulo. Kaya't ngayon po ay ganap ng batas yan at mananatili po yan hanggang December 19 of 2020, mga kaibigan. Well, nung pinag-uusapan po namin ito, ay nais ko sana na ang pondo na ilalaan dito sa Bayanihan 2 ay pareho ng pondong nilalaan sa Bayanihan 1. Sapagkat sa Bayanihan 1, naglaan po ang Kongreso ng 280 billion. Ano po? Ito pong Bayanihan 2 na ito ay naglaan lang kami ng 165 billion. Napakababa po niyan compared sa Bayanihan 1. At nakikita po namin na hindi pa naman tayo talaga tawag doon. Hindi pa ho tayo talagang nakakalampas sa pandemic na ito, mga kaibigan. Katanungan. Anong katanungan? Paano po ba ang gamit ng Bayanihan 2? Ayan. Sinasabi ko na sa inyo, mga kaibigan. Sapagkat batas na itong Bayanihan 2 na to, ito ang magpo-provide ng mga tulong, ayuda sa ating mga mahihirap at sa ating mga displaced workers at sa ating mga OFW na nawalan trabaho, kinakailangan na po nilang magbalik sa Pilipinas. At syempre, walang mangyayari sa kanila. Kaya't itong Bayanihan ito ay isang batas upang ang Pangulo ay magkaroon ng karagdagang kapangyarihan na kumuha ng pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para i-provide, mga kaibigan, sa pandemic na ito. Sabi nga nila, ito yung tinatawag na stopgap measure. Stopgap measure po ito. Totoo po yun. Sapagkat talaga namang kailangan po natin ito. Ang title po nitong Bayanihan ito, Republic Act number 1194, an act providing for COVID-19 response and recovery interventions and providing mechanisms to accelerate the recovery and bolster the resiliency of the Philippine economy, providing funds therefore and for other purposes. So, magkasama po ang Senado at ang House of Representatives, mga kaibigan. Kami ay nag-isip, binalangkas at niratify itong Bayanihan to Recover as one act. Ito yung Bayanihan 2. At sabi ko nga, ay pinirmahan na po ito
ng ating Pangulo. So, ang tanong ano po ba itong, anong to, no? Ang sabi po dito, sa ating State of National Emergency. Oo. Presidential Proclamation number 922. Oo. Was issued declaring a state of public health emergency throughout the Philippines due to the coronavirus disease 2019. Kaya nga po itong bayanihan to ay nagawa and enacted because of this state of national emergency. Ito po ay pagtulong sa marami, although limitado dahil talagang limitado po na ang pera ng gobyerno. Katunayan, sabi ng Pangulo ng isang linggo, nagsasalita siya, wala na tayong pera. Kaya kinakailangan para ito po ay mapondohan, kukuha tayo ng pera sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang makakalungkot niyan, kung kukuha tayo ng pera sa mga infrastructure na ginagawa na build programs, talaga mabibinbin po lahat ng mga pinapatayo nating mga highway, pinapatayo nating mga structure, no? Pero alam naman ng Pangulo na kailangan na po natin na magtayo muli sapagkat maraming walang trabaho ngayon, especially yung mga karpintero, yung mga mason, yung mga engineer, yung mga arkitekto, yung mga foreman. Libo-libo po yan na wala ng trabaho. Ngayon, marami tayong mga driver na hindi na po sila ngayon bumabiyahe. Walang kinikita mga kaibigan. Yan po ay either mga bus drivers yan, o grab yan, o taxi yan, o motosiklo yan, ginagamit na taxi, o mga jeepney drivers, o yung mga tricycle drivers. Marami po talagang nawala ng trabaho. Kaya ito pong bayanihan 2 na ito, mga kaibigan, is to reduce the adverse impact of COVID-19 on the socio-economic well-being of all Filipinos through the provision of assistance. Pagbibigay ng assistance, subsidies, and other forms of socio-economic relief. Sana po talaga matapos na itong pandemic na ito. Hanggat hindi po tayo nakakakita ng vaccine dyan, talagang dadami pa ho yan, mga kaibigan. Kaya ito, consolidate, update, and validate existing records through the DSWD. Sustain efforts to test, trace, isolate, and treat COVID-19 cases to mitigate the transmission of the disease and prevent further loss of lives. Kailangan po dito yung Philippine healthcare system na gumana, mga kaibigan. Ayon po dito sa bayanihan 2, ay nagpo-provide po ng ganito. Okay. Ano po ang pinoprovide po niyan? Alright? Provision of any of the following subsidies. An emergency subsidy of 5,000 pesos to 8,000 pesos to affected low-income households in areas under granular lockdown, and to household with recently returned overseas Filipino workers. Pero meron pong batayan yan, no? Nakalagay po dito that the subsidy shall be computed based on the prevailing regional minimum wage rates. Now, pero hindi po lahat makakatanggap. Ang makakatanggap lang ay yung nasa
lockdown pa. Nasa lockdown pa. Ibig sabihin, talagang wala silang pagkakataon lumabas, wala silang pagkakataon magtrabaho, wala silang pagkakataon kumita. At hindi po yan buong Pilipinas sapagkat meron na po mga probinsya at mga lugar sa Pilipinas sa bukas na. Ibig sabihin, marami na rin nagbabalik sa trabaho. Pero ito ay provided for ng Bayanihan 2, mga kaibigan. Meron tayong tinatawag na Conditional Cash Transfer Program and Rice Subsidy. Nakalagay pa po dito yung tinatawag na Social Amelioration Program o yung SAP na ibinibigay po talaga sa mga mahihirap. Merong 5,000 pesos to 8,000 pesos unemployment or involuntary separation assistance for displaced workers or employees due to COVID-19. Hindi sapagkat wala kang trabaho dahil tamad ka. Hindi po. Sapagkat wala ka ng trabaho dahilan sa COVID-19. Including probationary, project, seasonal, contractual, and casual employees in private health institutions. Lahat po, construction, broadcast, public transportation, trade and industries, cooperatives. Kasama po dito yung as may be identified by DOLE, Department of Labor and Employment. Kasama yung mga freelancers, kasama yung mga self-employed, kasama yung mga repatriated OFWs, including OFWs whose deployment was suspended due to a government-imposed deployment ban. Ngayon, marami na natutuwa dyan, mga kaibigan. Marami na, sapagkat marami na rin po natutulungan ang ating gobyerno. Now, of course, by next week po, talagang itong Bayanihan 2 will now really be implemented. Ayan. Emergency subsidy to low-income households who are qualified but were not granted such subsidy as mandated under Section 4 of Republic Act number 11469. Ito po yung una. Yun po yung una na tinatawag nating Bayanihan 1. Meron din po tayong access to livelihood assistance, skills, training programs, loan assistance, and employment opportunities for repatriated and returning OFWs to ensure proper reintegration and the full utilization of their skills for national development. Ibig sabihin, kung OFW ka, nagbalik ka na sa Pilipinas, pwede ka nang mag-apply ng training, you will be trained, you will be given livelihood assistance, you will be given loan assistance. Tulad for example, like yung mga OFW na magsisimula ng negosyo, for example, bagong negosyo, ay mag-a-apply ka lamang sa DTI. Kaya't kung saan ka man naroon, OFW ka, you go to the nearest DTI and you can apply for a loan. Loan po yan. Hanggang 10,000 pesos. Hanggang 10,000 pesos. Para makapagsimula ka ng anumang negosyong gusto mong gawin. Na kinakailangan lang, meron kang study niyan. Meron kang isasubmit ng mga parang study kung talagang kikita yung iniisip mong maliit na negosyo. Ayan. Ano pa po nakalagay dito? Implementation of mandatory COVID-19 testing of public and private health workers every 15 days to ensure their protection. Dito po sa Bayanihan 2, ito po yung batas na ipaprioritize po natin yung mga frontliners, yung mga health workers.
Nakalagay po dito, assumption of all medical expenses of public and private health workers in case of exposure to COVID-19 or any work-related injury or disease during the state of national emergency as declared by the President. So, sino yung mga public and private health workers? O siyempre, mga nurses, including doctors, medical technologists, nursing aid. Lahat po nagtatrabaho sa mga ospital. Oo. Provision of compensation to public and private health workers, ang sabi dito, who have contracted COVID-19 in the line of duty with the following amounts upon submission of required documents to support claims. Ngayon, ito po, in case of death, limbawa namatay po yung health worker, dahilan po sa trabaho niya, he contracted COVID-19, bibigyan po ng 1 million pesos ang mga heirs ng health worker na ito. Magulang, malapit na kamag-anak. Pag namatay po itong health worker, bibigyan po ng 1 milyon ang pamilya ng namatay na health worker. Now, in case of sickness, for a severe or critical case, severe na po ito, no? Critical case na ito, ibig sabihin, baka ito intubated na. 100,000 pesos po ang ibibigay sa health worker. Now, in case naman of sickness na mild or moderate case, ano po, hindi ka naman na hospital, sa bahay ka lang, nag-quarantine ka, inubo ka, nilagnat ka, at mga mild symptoms na naranasan mo, because you are a health worker, ay bibigyan ka ng 15,000 pesos. Kaya makikita mo rin nyo rito, na yung po mga health workers ay talagang binigyan po dito ng importansya. Oo, importansya, mga kaibigan. Meron tayong mga nanonood sa emergency clinic ng Okada. Ayan. Sa Novaliches, mga kaibigan. At Tacloban. Sa Liliw, Laguna. May po tayo nanonood dyan. Okay. So, ano pa po? 10:30 na. Tayo muna ay magkaroon ng break at panoorin po nyo itong ating promotion na ito ng mga young professionals, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, ito naman, no? Doon naman sa mga tinatawag nating micro, small, medium enterprises. Ito po yung mga maliliit na mga negosyante, mga maliliit na mga entrepreneur, no po? Kasama dito yung mga self-employed. Ay bibigyan po sila ng loan. Loan. Low interest
na loan, payable within 3 years, and shall not require any collateral if the loan does not exceed 3 million pesos. Oho, ayan ha, kita nyo. If the loan does not exceed 3 million pesos, ay wala ring collateral. Kaya tinan nyo maigi, no? Kung kayo nalulugi, for example, kayo ay maliit na kumpanya, at medyo talaga nalulugi na kayo at na at kinakailangan nyo mag-loan, sa DTI po, DTI, no? Department of Trade and Industry, ay pwede kayong mag-loan, mga kaibigan. Oo, sapagkat kahit na po yung Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines will introduce a low interest and or flexible term loan program for operating expenses available to businesses affected by the COVID-19 pandemic. Ano po? Ayan. And this law also is directing the Philippine Guarantee Corporation to issue an expanded government guarantee program for non-essential businesses. Okay. Talagang ito ay mga tulong, no? Tulong din po sa mga tinatawag nating qualified agri-fishery enterprises, agricultural cooperatives, farmers, fish fodder folk, other agricultural workers through the Department of Agriculture. Kaya makikita nyo, halos lahat po ng mga ahensya ng gobyerno involved dito. DTI, Department of Agriculture, Department of Transportation, ayan, nakalagay po dyan, no? Na magbibigay din po ng cash or loan interest subsidy sa mga transportation industry, mga kaibigan. Of course, ang Department of Health. Of course, ang Department of Labor. Kasama-sama po yung mga kaibigan na yan, lahat ng ating mga ahensya ng gobyerno ay nagsama-sama para magkatulungan, para maibsan po ang talagang pangangailangan sa pandemic na ito. We're so glad to have people watching from Hong Kong, Nueva Ecija, Cebu. Ayan. Okay. Ano pa po ba? Marami pa po dito nakalagay. Although talagang mabilis po yung oras natin. Including tourism. Alam nyo, totoo lang, patay po ang tourism natin sa ating bansa. Kaya ang papalakasin po ng DOT, yung domestic tourism. Pero alam nyo, tulad ng Baguio, yan ay talaga puntahan ng mga turista yan. Domestic or international, ang sabi po ng mayor ng Baguio, mag-o-open sila ngayon, pero limitado lang po makakapunta. For example, like 200 a day. Okay, ang tatanggapin lamang yan at dadaan pa ho yan sa mga health protocols. Kaya wag po kayo ma-offend. Halimbawa, magpunta kayo sa isang town, hanapan kayo ng IATF card, o kayo ay magpipill up ng health declaration form. Napakahalaga po niyan. To prevent the transmission of the coronavirus, mga kaibigan. Meron din po tayong, meron tayong nanonood sa US, nanonood sa Valenzuela, nanonood po sa Quezon Province. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. So marami pa tayo ditong pwedeng pag-usapan. Pero bago po yan, gusto ko munang ipakita sa inyo itong aking kinakain na bigas. Ang tawag po dito ay daktum. Germinated rice with black garlic. Ito po'y galing sa Japan. Ano po ang benefit nitong bigas na ito? Nakalagay po dito, it helps lower blood sugar and maintain good blood pressure levels. Decrease the risk of atherosclerosis, prevents constipation,
flatulence, and maintain good digestive processes. Contains antioxidants that offer numerous and aging benefits. Paano po nyo makukuha ito, mga kaibigan? Kinakailangan nyo lang pong i-text. Ano po? Si Princess, ang aking anak. Ito po ang kanyang number. Kung gusto nyo pong i-text, ito po ang number ni Attorney Princess. Kayo po yung makaka-order sa kanya. 0917-879-7536. 0917-879-7536. Okay, nakuha niyo po. Para maka-order po kayo at alam nyo, tigilan na po natin kumain ng mga tinatawag nating processed food. Huwag na po masyado yan, sapagkat hindi po nakakatulong yan sa ating kalusugan, mga kaibigan. At talagang, kinakailangan na pong maging very health conscious na tayo. Kaya itong Ayambayanihan to, itutuloy ko pa rin to. Sa Miyerkules ng gabi sa ating programa. Para kung may mga katanungan kayo, magtanong na po kayo. Meron po tayo nanonood sa Banawe, Ifuga. Napakalayo niya sa Banawe, Ifuga, mga kaibigan. No? Nanonood po sila. Meron tayo sa Riyadh, meron tayo sa Quezon City. Ano po? Wala pa ako nakikita rito na I will contribute 5,000 pesos for the Grace and Truth Community Foundation. Wala pa. Gusto ko sana makakita ng mga magko-contribute na, mga kaibigan. Alright. Kaya it's 10:40 in the evening. Napakadali ng oras, ano? Kinakailangan din mabukas tayo sapagkat 10:40 na. Ano po? Dapat nang matulog ang mga matanda. Nakatulad ko. Magpahinga na. Pero ito pong ating pinag-uusapan, maganda po ito. Itutuloy po natin ito next Wednesday night. Siguro mas maganda kung maghanda po kayo ng mga katanungan. May nanonood po tayo sa Lithuania. Pambira. Napakalayong lugar niyan, Lithuania yan. Okay. See? Sabi ko nga, 30 minutes lang tayo dito. 40 minutes na tayong nanatili rito. Kaya kulang na kulang. Pero mas maganda po yun sapagkat lalo nyong tatangkilikin ito at talaga namang lalo nyong sasabihin na, uy, bitin na. Mukhang hindi, totoo yan para masasabi natin sa susunod na kabanata. Itutuloy natin sa susunod na kabanata, mga kaibigan. Kaya yan umorder na po kayo ng bigas Alright, ayan, Daktum. Hindi lang yan, napanood po nyo yung ating Yapis promotion, Young Urban Professionals Bible Study. Ako rin po ang maging speaker dyan. Nagpapasalamat tayo sapagkat nanonood po ang mga wele mula sa Cagayan de Oro City. Meron tayong sa Alaminos City po. Cagayan de Oro, nanonood po sila. Maraming salamat po sa inyo at lalo pong dumadami ngayon ang ating manonood, no? Lalong dumadami. Hindi ko lang alam kung kaya ko. Meron tayo sa Lucca, Italy. Biro mo, meron po tayo sa Saudi Arabia. Kahit yung mga lugar na restricted, ay meron din po tayo. At meron din po tayo sa Nabwa, Camarines Sur. Doon po sa Bicol, mga kaibigan, kung saan nanggaling po ang aking nanay at tatay. Marahay na Banggi sa Indogabos. Sa miyis ko naman na imbag nga rabiyo amin. Doon naman po sa Cebu, maayong gabi sa tanan. Doon naman po sa Waray-Waray, maupay gabi. Alright. At sa iba pa, mga kaibigan. Kaya ako'y magpapaalam na sa inyo. Kahit na ayaw ko pa, kahit na gusto ko pa magsalita dito.
Kaso, ako lang nagsasalita, hindi kayo nagsasalita eh. O wala pa ako nakikita ditong, ayan. Nakalagay po dito I have received 100 messages today with Restream chat. Sino yan? Sino yan? 100 messages. Sana meron ng mga contributions dyan para sa Grace and Truth Community Foundation. Matalan natin, baka mamaya, magano lang kayo Abangan dito po ako. Sabihin nyo lang, ako po'y magko-contribute monthly. Sa Grace and Truth Community Foundation. Kailangan po natin yan. Bibigay namin sa inyo Wednesday. Paano kayo makakapag-contribute? Sa kayo mapapadala ng pera, mga kaibigan. Sapagkat yan po'y kailangan natin. Buenas noches. Ayun. Buenas noches. Siguro taga Zamboanga City ito, o taga Mexico to, o taga Spain po itong nagbuenas noches na ito. Okay? So, muli, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sapagkat nakasama namin kayo ngayong gabi. Sana makasama muli namin kayo. Bukas po, i-replay po ito ng 11 o'clock in the morning. Pag Tuesday and Thursday, i-replay po yung programa ko ng 10 o'clock ng gabi, mga kaibigan. Kaya, paano? Paalam na ako. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Talagang ganyan ang buhay. No? We have to, ang tawag doon, we have to go on our separate ways. Kaya sa mga taga-US, magandang umaga sa inyo. Sa mga taga-Middle East, ay magandang gabi na rin. Sa mga taga-Europe, Italy, ganyan, baka umaga din dyan, mga kaibigan. Hindi ko alam sa Lithuania, hindi ko alam sa Denmark. At sa atin sa Pilipinas, sa Hong Kong, Singapore, Japan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang Grace and Truth for you, mga kaibigan, from my house to yours, from my heart to yours. Magandang gabi po sa inyo lahat.